Si Sekai ay isang malungkuting binata at jowa-less gaya mo, na nangangarap masakop ang puso ng naggagandahang mga kababata. Naniniwala itong pinagkaaitan siya ng pag-ibig subalit matapos ipamalas ng mga chicks na patay sa kanya ang kakaibang mga galawan ay nag-alab ang pusong sawi ng romantiko. Nagsimula ang kwento sa panaginip ng binata kung saan nakikipag-date ito sa mga kababata. Sa mundong ito ay siya ang bida ng isang matamis na rom-com at laging paldo sino man ang pormahan. Sa kasamaang palad na putol ang sweet moment na ito matapos magising dahil sa binuksang bintana ng kababatang si Shio. Dahil dito ay sinermonan ang dalaga ng pagkahaba-haba subalit dedma lang ito at sa halip ay niyakap Sol ang binata ng sobrang init. Sa sobrang lambot at bango ng yakap ay napinsala ang binata ng pasundan ng dalaga ng paglock dito. Ganun pa man, malakas ang resistance ng binata kaya napigilan ang pagkagutom at tuluyang ginaisang ang dalaga. Painosente naman ito at tinanong ang binata kung bakit nasa kwarto niya hanggang mapag-alaman na sa binata pala ang kwarto. Giit ng binata na ito ang pumasok sa bintana, ngunit walang pake ang dalaga dahil may motibo naman talaga at nagpapalusot lang. Pinaalis na ito ng binata na siyang dadaan sa bintana kaya heto na nga't may libreng paalmusal ang dalaga. Busog-lusog ang mata ng binata ngunit lakas loob pinagsabihan ang dalaga tungkol sa sabaw. Di ito makapaniwala na laging kasama ang kababata mula noon hanggang ngayon, na tila ba natural na lang ang mga pangyayaring ganito. Di nito malimutan ang magagandang tanawin kanina nang sa paglabas naman papuntang eskwela ay nilock agad ng dalaga ng sobrang higpit. Sinubukan itulak ito ng ating bida subalit lalo lang humihigpit ang hawak ng dalaga na nagdudulot ng matinding pinsala. Napapaisip na ang binata kung anong swerte ang meron siya ngayon lalo't habang naglalakad ay talagang makapit ang mabango at maginhawang kinabukasan. Medyo may hiya pa ang binatang ito at ayaw ipahalata sa dalaga ang makulay na kaisipan habang ang dalaga ay naiinis sa isip na immune sa sure hit ang binata at di niya madamage. Determinado itong wasakin ang depensa ng binata kaya heto na't gumamit ng nadapa teknik para isabsob ang bida sa maliwanag na bukas. Lumalabas na inaral ito ng dalaga at kunwari ay sinisita ang binata ngunit sa katotohanan ay gustong-gusto naman nito. Sa kabila nito, naiwasan ng binata ang tuluyang pagkalunod at nag-walkout lang pero bakas na naghina sa atakeng tinanggap. Sunod umakting si Shio na napilayan ngunit walang epekto dahil Boy Scout ang binata na laging handa. Resulta ito ng pagiging clumsy ng dalaga sa bawat pagdaan nito sa kanyang bintana kaya ngayon ang dalaga patuloy ang kinilig. Bago magpatuloy ay nagkasundo ang mga ito na mag-holding hands at kunwari ay gaya lang umano ito sa kabataan. Makalipas ang ilang sandali, dito na napahinto ang dalawa pagkat naging conscious na baka mapagkamalan sila pag nakita ng madla. Matapos magtalo ang loika at pagnanasa ay nagpasya ang mga itong magpatuloy, nang walang ano-ano ay gumamit ng lock-in ang dalaga na nagpayanig sa depensa ng binata. Tila road to forever na ang mga ito nang biglang marinig ang boses sa likuran na tumapos sa sweet moment. Ito pala ay si Akari na kababata ng mga ito na pinuna ang PDA ng dalawa dahil inggit. Panay palusot ang dalawa at kunwari ay dedma din itong isa ngunit nakitaan ng kaba sa loob lang ng isang segundo. Nagpaliwanag ang binata subalit nais nang umalis ni Akari kung saan dahil sa pagpupumilit nito ay iba ang nahawakan kaya nakatikim ng malutong na bag. Dito na nagpaliwanag si Shio at matagumpay na kumbinsi si Akari, subalit pagkaalis nito ay nagkahiyaan ang dalawa matapos maalala ang mainit-init na holding hands. Sa isip ng dalaga na siya lang ang nahihiya dito subalit mali siya dahil ganon din ang binata. Samantala, habang naglalakad si Akari ay dito na bumagsak dahil sa tagpo kanina dahil halata namang gustong-gusto din nito ang binata. Naiinggit ito kay Shio at ayaw din sana maagaw nito ang binata subalit di rin maintindihan kung bakit masungit lagi pagkaharap ito. Naalala nito ang pagkahawak ng binata sa bundok niya kanina at napapaisip kung gusto nito ang mala chocolate hills na bundok ni Shio. Sa ibang panig pinanggako ni Shio na papaibigin ang binata, habang ito naman ay determinadong ilibing sa hukay ang pangarap na rom-com sa mga kababata. Kasunod nito, makikita na sina Sekai at Akari sa paaralan na nag-aaway dahil sa juice. Mula noon hanggang ngayon ay magkaaway na ang magkababata kaya laking ginhawa ang pagsulpot ni Shio para kalmeyan ang mga ito. Ganun pa man, matapos tawagin ang dalaga sa class rep duty ay muling nagaway na naman ang mga ito.
Noong kabataan ay laging nakasunod si Akari sa binata at talagang close ang mga ito, kaya napapaisip ang binata kung paano nawala ang closeness na iyon at kung paano ibabalik ang magic. Ngunit, sa paglingon nito ay automatic ang war mode kaya umatras na lang ang binata sa pag-asang magkakaayos pa sila. Sa panig ng dalaga, sinisisi din nito ang sarili sa pagiging tsundere. Lagi itong sumusubok magpakita ng effort subalit pagkaharap na ang binata ay laging napakasungit na at mainitan ang ulo. Bago uminom ay muling nag-away ang mga ito hanggang sa maisip ng binata na nagkapalit ng mga inumin. Sinubukan itong sabihin ng binata, subalit huli na kaya naman bakas ang pinsala sa dalaga ng indirect kiss. Pinakalma ito ng binata subalit biglang kabig si Akari at tinuya ang binata sa pagiging weak sa indirect kiss. Tinawag nitong supot ang jowa-less na binata para ay pakitang malakas siya kahit sa totoo ay matindi ang pinsala ng indirect kiss. Nagsimulang mag-away ang mga ito kung sino ang mas may experience sa love life, at matapos sabihin ng binata na kayang humalik ng nakapikit ay humingi ng patunay si Akari. Ayon sa dalaga na dare lang ito pero ang totoo ay kabado ito sa linyang pinasukan. Matapos ito, dito na pumunta ang dalawa sa isang sekretong silid para sa hamon at kakikitaan ng pag-alinlangan ang binata. Patuloy ang pangaasar ng dalaga kahit sa totoo ay kabado din, na matapos tanungin ng binata ay lakas loob sinabing ready siya sa minatamis. Tinanong ito ng binata kung nagawa na ito dati na muling nagpalusot na oo, kung kaya naman dito na napa-atres ang binata at sinabing wala talaga siyang experience sa kiss. Ikinatuwa ito ni Akari at ninais kunin sa binata ang first kiss na iyon at sweet moment na sana, subalit dito naman biglang sumulpot si Shio at pinutol ang matamis na sandali. Subalit, sa halip na palalain ang sitwasyon ay inalis ni Shio ang kulubot na buhok sa binata at umaktong walang alam. Aalis na sana si Akari nang biglang madapa at makitaan ng pambatang pambaba, kaya agad tinakpan ni Shio ang mukha ng binata kasi siya lang ang dapat nitong pag-interesan. Ganun pa man, pinagtawa ng binata si Akari kaya muling nakatikim ng matinding atake. Samantala, nag-aalala si Shio sa eksena kanina kaya gustong bakuran na ang binata para di maagawan. Kinabukasan, nainggit na naman ang mga simp sa ating bida dahil sa pagiging swerte sa chicks, subalit sinabi naman nito na hindi nakikita bilang romantic interest ang mga dalaga. Di sinasadyang dumating at narinig ito ni Shio, pero piniling umakto na walang nangyari at sa halip ay niyakap ang umano best friend forever. Sinubukan alisin ng binata ang ahas subalit makapit talaga ito na nanghingi pa ng assignment. Nang bigla, dito na nga umupo si Shio sa hita ng binata habang kinokopya ang assignment na talagang kumuha sa atensyon ng madla. Sinubukan itong balaan ng mga simp dahil sila dapat ang naroon at hindi siya, subalit sinabi ng dalaga na magkababata sila kaya normal lang ito. Napansin ng dalaga na nanghina ang binata sa atake kaya tuloy-tuloy lang sa atake nang biglang dumating si Akari. Inakusahan nito ang binata na nyakol ngunit giniit naman ni Shio na okay lang naman ito sa kanya. Dahil dito, sumali na si Akari sa pagkopya ng assignment at nag-aalab na ang digmaan ng magkaribal habang pilit kinakaya ng binata ang pinsala. Sa huli, napasuko ito at nagpalusot na kailangan magbanyo kaya nakahinga ng maluwag ang mga simp. Kinaumagahan, habang nasa bus ay nagbalik alaala sa binata ang mga ganap sa nakalipas ng mabangga ito ng isang magandang dalaga. Si Shio pala ito na kasalukuyang papunta din sa bakery na pupuntahan ng binata. Sinubukan nitong kumalma subalit dahil sa ganda ng dalaga ay di mapigilan ang pagkahumaling. Nang bigla, nagpreno ang bus na nagresulta para mapasubsob ang dalaga sa dibdib ng binata. Kasunod nito ay pinasundan ito ng yakap ng dalaga kaya heto na naman tayo o tukso layuan mo ako. Sinundan ito ng paghaplos ng dalaga sa tenga ng binata at palusot na pangkontra umano ito sa motion sickness nito. Para kontrahin ang pagkahumaling ay gumanti na ng yakap ang binata at sinabing para hindi siya mahilo. Ganun pa man, ang maling pagkontra sa atake ay nagdulot lang ng balik pinsala dahil sa bango ng kalaban. Dito na ito umatras nang biglang mahiya naman ang dalaga sa isip na baka nabuking ang lihim na pag-ibig sa kapinindot ng binata ang stop button. Pagkababa ay tumindi ang kaba ng dalaga sa isip na finish na ang tago-taguan ng feelings, subalit mali siya dahil inabot ng binata ang isang inumin sa akal ang nahilo ito. Nakahinga man ng maluwag dahil ligtas pa rin ang lihim na pagtingin, ay di maiwasan ng dalaga ang malungkot sa kawalang alam ng binata sa romance.
Matapos uminom ay dito naman ito mahinahong nagpahinga sa balikat ng binata at umaasa na balang araw ay sila din ang magkakatuluyan. Muling napinsala ang binata sa bango nito kaya ang sahig patuloy ang nagkape. Kinaumagahan, maulan sa labas kaya minabutong maglaro ng tatlo ng Shiritorai na isang laro ng mga bata. Di sinasadyang nabanggit ni Sekai ang pangalan ni Shio na agad naman nitong pinalitan sa hiya habang selos na selos itong isa. Dahil dito, ginawa ng dalaga ang lahat para masabi rin ng binata ang pangalan subalit sa halip ay si Shio naman ang bumanggit sa pangalan nito. Nagpalusot din ang dalaga at biro lang umano kaya nag-alab na ang pusong selos na selos at gumamit ng 100%. Sa di inaasahan, ito ang nakabanggit sa pangalan ng binata at kinopya ang palusot kanina ni Shio. Dahil bawal ang repetition sa laro ay natalo si Akari sa labanan subalit panalo naman sa digmaan dahil sa punishment scene na ito. Sa daan pauwi, di sinasadyang nakita ng binata ang dalaga sa lugar kung saan ito madalas magpalat kaya automatic war mode na naman. Matapos ito ay tila basang sisiw ang dalaga na napapaisip kung bakit laging nagkakalat pagkaharap ng binata. Maya-maya, binalikan ito ng binata upang mag-share ng payong kung saan pakipot pa ito sa una pero sasabay din naman pala. Habang naglalakad ay nakakabingi ang katahimikan samantala sa panig ni Shio ay nais sana nitong makasabay ang binata pauwi. Nang papaliko na sa kanto ang dalawa ay dito naman umalis ang dalaga para bumili ng merienda. Samantala, habang nakatitig kay Akari ay napaisip ang binata kung paanong ang sweet na kababata noon ay biglang naging sobrang sanggit na ngayon. Naputol naman ito matapos sampelan ng dalaga, sinabing tigilan na nito ang pagtitig sa kanya na parang tanga kahit sa totoo ay gusto din naman talaga. Maya-maya nakita nitong basa ang balikat na binata kaya masungit na kinabig ito palapit at binigyan ng panyo, subalit bonak talaga ang bida natin at di alam kung para saan iyon. Muling nasermonan nito at pagkatapos ay kukunin na sana ng dalaga ang payong nang magtama naman ang mga kamay nito. Matindi ang pinsala nitong dulot kaya naglayo ang mga ito na parang ewan, ngunit napaisip ang binata kung bakit tila kakaiba ang kilos ni Akari. Nang inayos ng dalaga ang payong para umangkop sa tangkad nito ay nalubos ang gulat dahil ngayon lang ulit ito nakita magpakabait. Nang walang ano-ano ay dumaan si Trakkon kaya napa-shining armor ang binata, subalit imbis na pasalamatan ng dalaga ay nagsungit na naman ito sa kilig. Dahil basa ang damit ay nakita ng binata ang maliwanag na kinabukasan at nagresulta para sapakin siya ng dalaga. Samantala, naghahanda na si Shio ng merienda nang maisip na mas masaya kung kasalo ang binata. Ganun pa man, dahil si Akari ang nakita nito sa bintana ay nagdesisyong dito na lang mag-share at binuksan na ang bintana nito. Abala naman si Akari sa pag-alala sa mga nangyari kanina kaya di nahalata na may martes sa likod, kaya tinitigan nito ang picture ng binata habang pinapahayag ang kilig moment sa payong kanina. Kung kaya, matapos makita si Shio sa likuran ay nalito di taranta sa kakornihan bago sitehin ang martes na sa bintana dumaan kahit may pintuan. Humingi ng paumanhin ang dalaga na binigay ang mga merienda at umakto na kunwari ay walang narinig o nakita. Agad dumpensa si Akari na walang kulay ang pagtitig sa picture ng binata at nagsimulang bastyusan ito subalit sa huli ay napansin ni Shio ang kasinungalingan at nagtanong sa tunay na feelings nito kay Sekai. Pinanindigan ni Akari ang kasinungalingan subalit kumbinsido si Shio na sinungaling ito at nagpatuloy ang mga palitan. Nang subukan ibida ni Shio na mabait ang binata ay sinagot ito ni Akari ng pagtuya sa umano supot na binata. Para ibahin ang takbo ng usapan ay ninais ipakita ni Akari ang funny video, subalit booking siya dahil sa search box ay puro tungkol sa childhood first love. Sa kagustuhan na patayin ang cellphone ay nahadjas ito sa ulo ni Shio na nang kukuha ng cold compress ay nagsihulog ang mga picture book na puro si Sekai ang laman. Sa tindi ng mga kapalpakan ay kung ano-anong palusot ang ginawa nito ngunit wala na siyang takas dahil masyado nang halata. Habang patuloy si Akari sa pagsasalita ay nabuhay ang takot kay Shio dahil kumpirmado na karibal niya ito. Ayaw na sana nitong magtanong subalit nang maisip ang pangako noon na hindi magsisikreto sa isa't isa ay tinanong ang kaibigan sa feelings nito kay Sekai. Napuno ng katahimikan ang silid ng ilang sandali hanggang sa ibulalas na ni Akari ang pagkadismaya sa binata. Naiinis ito ng husto dahil kahit anumang teknik ang gamitin ay hindi makita ng binata ang pagkadalaga at ang lihim na pagtingin.
Matapos ito, si Shio naman ang nagpahayag ng inis sa parehong dahilan na manhid ang binata at kwento na niregaluhan siya nito ng pangit na plushie. Mula dito ay nahanap ng magbesti ang kapayapaan sa isa't isa at tila hudyat ng friendly competition. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay nakikinig pala sa labas ang binata na ngayon ay tila natalo sa digmaan at umalis. Ganun pa man, matapos marinig ang isang sigaw ay mabilis itong bumalik nang tumambad dito ang mga pampagana sa hapunan. Bagbog na naman ang binata kay Akari na nagresulta para maisip ni Shion na baka nga talaga wala itong feeling sa binata. Kinabukasan, abala si Shio sa pagbabasa ng isang sikat na rom-com manga ng magkababata at nangangarap ng parehong romantic moments sa binata. Bago umalis, sinumpa nitong itutulak ang rom-com na iyon sa binata kahit anong mangyari. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad patungo sa paaralan ay napaisip ang binata kung paano natuklasan ni Shio at Akari ang sikreto. Isang araw ay nag-disguise ito at bumili ng rom-com manga ngunit sa di inaasahan ay nakilala ng mga dalaga. Umiwas ito kaya hinalukay na ng dalawa na dahilan para ma-imagine ng binata ang parehong eksena sa rom-com manga. Ilang sandali pa ay nahulog na ang libro at nagulat ang binata, matapos sabihin ni Shio na nabasa na ang ibang volume sa ilalim ng kwarto nito. Pinagtripan ng mga dalaga ang binata sa Yutako vibes nito na habang lito di taranta sa paglalakad ay pinatamaan ulit ni Shio ng buko purple. Nag-request itong magsabay na sila papuntang paaralan kaya gumanti ang binata sa pag-snub dito. Nagpatuloy iyon sa paglipas ng mga oras kaya sa huli ay nalungkot malala ang dalaga. Napansin ito ni Akari at nagtanong kung anyari, na matapos ikwento ng dalaga ay sinabihan itong mas painitan pa ang mga galawan. Dahil dito, nagpa siya ang dalaga na gamitin ang isang galawan mula sa manga. Alam nitong madalas naglilinis ang binata sa gym pagtapos ng klase, kaya nagtago ito sa isang silid upang mag-aantay dito. Ganun pa man, inutusan ang binata na sa paaralan maglinis sa halip kaya nakatulog ang dalaga sa paghihintay. Nang magising ito ay gabi na, ngunit nang subukan lumabas ay nakakandado ang pinto at nagkataong lobat ang sipi. Matapos humingi ng tulong at mapaos sa kakahinte ay tuluyan na itong sumuko at inisip na darating ang binata. Walang ano-ano ay sumulpat itong bigla, na nang tanungin ng dalaga kung paano natunton ay sinabing alam niya dahil matagal na silang magkaibigan. Kinilig malala ang dalaga at naalala kung paano laging nasa tabi nito si Sekai noon. Habang pinagbibigay alam ng binata sa mga pamilya nito na nahanap na ang dalaga, ay patampo nitong pinuna ang pagiging cold ni Sekai. Nagpalusot pa ito sa una subalit sa huli ay inamin na nahihiya dahil sa pagkatuklas ng dalawa sa pagiging yutako. Bumalik ang sigla ng dalaga kaya sinunggaban ang binata na naglagay sa mga ito sa matamis na posisyon. Sinubukan lumayo ng binata sa tukso subalit ito talaga ang lumalapit, kaya naman napilitan na itong idaan sa dahas ang kanyang pagtanggi. Ganun pa man, medyo nainis ito sarili at nasabing ay sayang sabay napapaisip na marahil hanggang friends lang talaga sila. Pinutol ng dalaga ang mga iniisip nito at saka nagdesisyon na samahan muna si Shio. Napansin nito na tila balisa ang dalaga kaya nais mag-usap, subalit sambit ng dalaga na gusto lang ito makasama ng ilang sandali pa. Napinsala ng husto ang binata at parang timang na napapaisip kung oras na kaya ng kanyang rom-com story. Biglang tila naging mahiyain pa ang dalaga at naging pa-babe kaya tarantang pinabalik ito ng binata sa natural na sarili. Nagtatampo ang dalaga matapos pagbawalan maging clingy, kaya heto na nga payag na ang binata basta sila lang dalawa. Dahil dito ay agad umatake si Shio na sinabing mabango ang binata, na nagdulot dito ng matinding pinsala sa utak dahil sa mga pantasya. Mas pinainit pa ng dalaga ang galawan at aktong aamin na ng feelings, ngunit ligwak dahil biglang sumulpat si Akari. Niyakap nito si Shio sa sobrang pag-aalala sa kapinagalitan ang binata sa di pag-text sa kanya. Dumipensa ang binata at nakita ni Akari na nag-text pala ito at dilang nabasa, ngunit napatanong kung ano ang ginawa ng mga ito sa 20 minuto kanina. Mabilis nagpalusot si Shio at agad pumunta sa banyo. Kasunod nito, tinanong ni Akari ang binata kung may feelings kay Shio na sinabi namang gusto ito bilang isang miyembro ng pamilya. Nagpilit pa si Akari subalit nanindigan ang sinungaling na wala talagang romantic feelings. Kaya, kinagabihan ay para itong kiti-kiti habang muling binabalikan ang mainit na mga eksena kanina.
Kinabukasan, sinubukan nitong iwasan si Shio subalit di maiwasan ang mahamaling lalo't maganda naman talaga ang dalaga. Nakita ito ng dalaga kaya parang timang ang galawan, at habang naglalakad ay di pa din maalis ang titig sa magandang binibini. Para kumalma ay binuksan ang usapin sa nangyari sa gym subalit si Shio naman ang napatakbo sa hiya. Muling naloka ang binata at kung anong kalokohan ang naiisip ng biglang sumulpat naman si Akari. Pinunan nito ang binata sa mga pantasya kay Shio, na nang subukan suyuan nito ay lalo lang nagalit. Dahil dito, napapaisip ang binata kung selos lang ito dahil baka may gusto sa kanya sa kamuling naloka sa isa na namang pantasya na gaya sa romcom na binasa. Kasunod nito, makikitang wala din sa sarili si Shio mula pa kanina na napansin ni Akari, at nadismaya ng malamang si Sekai ang dahilan. Muling nagtanong si Akari kung may nangyari sa mga ito sa gym habang sa isang dako ay panay ang pagwapo ng binatang assuming. Nang marinig ang pangalan ay tumakbo ito sa isip na pag-aawayan na ng mga dalaga, subalit mali siya matapos marinig si Shio na sinabing di sila magkakaroon ng romcom story dahil friends lang. Sa sobrang sakit ay napatakbo ang binata sa pagkabigo at matapos habulin ni Shio ay nagpanggap na okay lang kahit hindi naman. Muli itong tumakbo na isang talunan dahil ang mga iniisip kanina ay puro lang imahinasyon, habang nanghinayang din si Shio dahil sa pagkaudlot ng romantic route. Kinagabihan ay medyo nainis si Akari sa gulo ng dalawa, nang paglabas sa paliguan ay saktong pumasok ang binata kaya sinuntok ito. Lumalabas na nagkaroon pala ng salo-salo ang mga pamilya ng tatlo. Ilang sandali pa ay lumabas si Akari at sinundan ni Sekai para humingi ng paumanhin, subalit gaya dati ay nagsungit ito. Aalis na sana ang binata nang pigilan ni Akari at nagtanong kung naaalala pa nito ang pangako noon. Tila iniwasan ng binata ang tanong at sa halip ay binanggit ang pagiging iyakin ng dalaga na laging nagpapasama sa banyo noon. Ikinainis ito ng dalaga sabay ang alaala kung paano sumumpa si Sekai na laging maging sa tabi niya noon. Akala ng dalaga ay nalimutan na nito ngunit dito na sinabi ng binata na naalala pa niya. Dahil dito ay tinanong ang binata kung kailan siya nito pakakasalan para di na magkahiwalay, ngunit bago pa makariyak ito ay sinabing biro lang. Sunod pumasok ang lasing na si Shio, at inasar ang binata sa pamumula ng mukha nito. Nagdudulot ito ng hiya kay Sekai hanggang sa tapikin ni Akari sa likod at magumpisa mag-away na naman. Kinabukasan, habang nagre-relax sa park ay biglang nilusob ng mga tentesayon ang isipan ng binata. Halos mabaliw ito kakaisip sa mga pangyayari kasama sina Shio at Akari dahil sa lintik na pag-ibig na pinapangarap. Nang bigla, isang cutie na naman ang nagpakita at sinundan ang binata hanggang sa tuluyan na nga itong maalala nito. Ito ay walang iba kundi ang ikatlong kababata na si Ron Ako, na mas bata ng 1 taon sa kanila na lumipat ng tirahan 5 taon sa nakalipas. Nalaman ng binata sa ina na balak nitong mag-transfer sa kanilang paaralan at muling maninirahan kasama ang mga ito. Ikinabahala ito ng binata at napaisip kung isa na naman kaya itong romcom story sa isa pang kababata. Si Ron Ako ay isang prangka na babae kung saan habang inaayos ang mga gamit ay pinahayag ang pagkasabik makita ang binata. Nahirapan si Sekai gampanan ang pagiging kuya, lalo nang medyo maging mainit ang sitwasyon matapos saluhin ito sa muntik na pagkadapa. Matapos mag-ayos ay sinabi ng babae na gusto nito ang binata ngunit hinimas lang nito ang ulo sa isip na bilang kuya ang ibig sabihin nito. Babanat sana ito na bilang romantic interest ngunit saktong pumasok bigla sina Akari at Shio para putulin ang sandali. Masayang sinuri ni Ron Ako ang laki ng mga sandata nito, habang naligo ang binata at sinusubukan kalmayan ang sarili dulot ng bagong tentesayon. Matapos purihin ng babae ang dalawa sa pagiging magandang dalaga ay saka nito sinabi na mahal si Sekai. Tinuwanan ito ng dalawa sa isip na bilang kapatid ngunit laking gulat nang sabihin nitong gusto makipag-ano sa binata. Nagpaalam itong umalis at iniwanan ang dalawang talunan na mabagal ang galawan. Maya-maya, pumunta ito sa kwarto ni Sekai subalit naroon na ang dalawa dahil nakakaramdam na baka maagawan kaya nag-deploy agad ng domain expansion. Ganun pa man, winasak lang ito ng babae na umupo sa kandangan ng binata at nag-request na patuyuan ang buhok. Sinabi nitong gusto makuha ang atensyon ng binata na agad na sure hit, kaya sanib puwersa ang dalawa na dinakat ito at masisira lang umano ng binata ang buhok nito. Matapos ayusan ito ay agad nilock sa isang sulok para mapigilan ang patuloy na pag-atake sa marupok na puso ng binata.
Habang nakamasid sa tatlo ay di maiwasan magpasalamat ng binata kina Akari at Shio sa pagpigil sa bata na pangmatanda ang mga galawan. Ngunit, nang magpapahinga na sana ay dito na gumamit si Ranako ng sungkit sa ibaba teknik kaya napadepensa ang ating bida. Dahil dito ay napukaw ang atensyon ng dalawa at nakita ang kababalaghan, kaya sinabon ulit ni Akari ang not guilty na binata. Samantala, alam ni Shio na si Ranako ang may pukana at humanga sa sungkit teknik nito kasabay ng selos dahil natalo ng isang bata. Nang walang ano-ano ay lumusab ulit si Ranako at nag-request tutor ng binata, at dahil sa nag-aalab nitong galawan ay sunog ang ating bida matapos tumingin sa ibaba. Kumilos ang dalawa at sinabing sila na ang magtuturo, subalit walang epekto dahil deadma lang sa babae na umupo ulit sa harap ng binata. Sinundan nito ito ng pagsabi ng mahal kita sa binata, ngunit tinanggap nito ito bilang isang kuya. Dahil dito ay tinodo na ni Ranako at sinunggaban ang binata na napaisip kung rom-com route na ngunit nakatulog na pala ito. Nakahinga ng maluwag ang dalawa dahil sa napigilan ang halik, ngunit muling nagulat nang sa pagtulog nito ay banggitin ang pangalan ng binata. Natatakot si Shio na baka ang dalawa ang magkatuluyan sa huli habang pilit kinukumbinsi ni Akari na feelings bilang isang kapamilya ang ibig sabihin ng babae. Sa panig ni Sekai, napaisip na naman ito kung chance na para mag-progress ang pangarap na rom-com sa kababata. Kinabukasan, masayang ginaising ni Ranako ang binata para sa almusal na niluto at sinabing nag-training para maging magaling na asawa. Pinuri ito ni Sekai kaya labis itong natuwa na nasarapan ang binata sa luto. Maya-maya, hinahanda ng binata ang sarili para sa kuya mode nang biglang yamakap si Ranako at sinabing mag-date sila. Naputol saglit ang stillness ng binata subalit na ibalik din ito at nag-activate ng kuya mode. Kalaunan, pumunta ang dalawa sa park at takaw atensyon ang babae sa cuteness nito, habang patuloy pinapanatili ng binata ang kuya mode sa kabila ng mga pang-aakit ng batang kababata. Maya-maya tinulungan ni Ranako ang isang bata, hanggang sa makita ito ng magulang na nagresulta para purihin ito ng binata. Ayon sa babae na natutuhan iyon salamat sa pagmamalasakit sa kanya noong panahong mahina pa. Nagulat ang binata nang sabihin nitong pangarap maging doktor, ngunit determinado ang dalaga at siniguro na nag-aaral mabuti para tuparin iyon. Dahil sa maturity nito ay napagtanto ng binata na hindi na ito ang batang mahina noon, at nakaramdam ng hiya sa pagturing dito bilang isang bata. Muling naisip ng binata ang confession nito at napaisip kung bilang romantic interest nang biglang dumating sina Shio at Akari. Agad binyantaan ni Akari si Sekai, na hindi ito pwedeng magpantasya sa bata. Nagsimulang maglaro ang tatlo habang iniwanan ang malungkuting binata sa tabi. Dito na napagtanto ng binata na tila may interes kay Ranako, nang biglang tawagin nito at muling madapa dahil bata. Ilang araw matapos ang confession ni Ranako, palihim na sinundan ni Akari ang binata upang alamin kung may feelings din ito sa babae. Nang mahuli ng binata ang spy ay nagpalusot naman ito na bibili lang ng tinapay. Sinubukan itong pigilan ng binata dahil kilala ang tinapay sa sobrang anghang nito ngunit hindi nagpaawat ang dalaga. Pilit itong kinumbinsi ng binata subalit kinagat nito ang tinapay na sa kabila ng matinding anghang ay pinagpatuloy nito ang pagkain hanggang maubos. Matapos ito, dito palang napagtanto ng dalaga na nakahawak pala sa kamay ng binata kaya nalampasan ang hamon na dahilan para maging kamatis. Gustong-gusto na nitong aminin ang love feelings subalit wala siyang lakas ng loob. Sinubukan nitong maging cool subalit umipekto na ang anghang kaya nag-alala ang binata. Natapos na ang exams at nasa sabik sina Shio at Akari sa tag-init, subalit ang binatang puno ng pagkalito sa lumalagong damdamin sa tatlo ay di magawang sumaya. Mas lumala ang pagka-down nito matapos ipakita ni Ranako ang perfect score sa lahat ng exam, at iniisip na baka napag-iiwanan na siya. Dahil dito ay isinantabi muna ang mga emosyon at nag-lock-in sa pag-aaral, kung kaya matapos ang ilang araw ay nag-alala na ang tatlo para dito. Kinumbinsi ni Akari ang dalawa na wag mag-alala at sa halip ay magplano sa bakasyon nang di ito kasama, subalit agad kinain ang mga sinabi matapos tanungin ni Ranako kung hindi mami-miss ang binata. Maya-maya ay nagpa siya ang mga ito na kulitin ang binata subalit di umubra, kaya dinaan ng mga ito sa dahas mapapayag lang sumama ito sa bakasyon. Sunod inasal ni Akari ang mababang grades ng binata na nagresulta para sa isang digmaan, kaya namagitan si Shio para ibahagi ang bagong plano.
Gumamit ang mga ito ng reverse psychology, subalit matapos maisip ng binata kung gaano siya napapag-iwanan ay mas naging focus sa pag-aaral. Dahil dito, napilitan na ang mga dalaga na mag-swimsuit kaya parang na-sure hit ng 3 beses ang binata at pumayag sumama sa mga ito sa bakasyon. Habang naghahanap ng beach online ay pinakita ni Sekai ang grades sa 3 at nagulat sina Shio at Akari dahil mataas pala ito sa kanila. Napatanong ang binata sa marka ng dalawa at mas nagulat, matapos malaman na pusang awa pala ang mga ito at may bagsak pa si Shio na isang subject. Dahil sa magandang balita, nagyabang ang binata na sumama ang mga ito sa pag-aaral bago magbakasyon. Maya-maya pa ay naligo na ang binata habang iniisip ang bakasyon kasama ang 3, nang biglang marinig ang mga dalaga na papasok kaya napatago sa plot armor. Lumalabas na nagpa siya ang mga dalaga na mag-sleepover kasama si Ranako sa halip na umuwi ang mga ito. Habang may nagaganap na digmaan sa isipan ng binata ay patuloy ang 3 sa usapang katawan, nang halos mapaslang ito matapos makita ang maliwanag na kinabukasan. Nagtatawanan na ang 3 nang mabanggit ni Ranako na sana ay babae na lang si Sekai, nang biglang gumalaw ang takip na kinatakot lalo ng binata. Mabilis nito itong binalik sa posisyon ngunit dito na pumasok si Ranako kaya sa huli ay sumuksok sa gilid para hamaba pa ang buhay. Ngunit, tila mabubuko na yata ito nang magpasya si Shio na pumasok na din, buti na lang at napigilan ito ni Ranako matapos magtanong sa dalawa. Nagtataka ito kung may love feelings ang mga dalaga sa binata lalo't madalas magkasama ang mga ito. Agad tumanggi ang dalawa at sinabing close friends lang talaga sila, kung saan ayon pa kay Akari na ayaw din ma-in-love ang binata sa kanila. Sa kabaliktaran, nagulat ang dalawa matapos sabihin ni Ranako na tiyak na magiging maligaya siya kung magkagusto sa kanya ang binata. Dahil dito ay inamin na din ni Shio na ikaliligaya din ito, habang itong isa ay umamin na ganon din sa una sa kakumabig na hindi dahil tsundire. Sunod umalis ang mga ito at sa wakas ay nag-arise ang ating magiting na mandirigma. Habang nagbibihis ay biglang bumalik si Ranako para kunin ang isang bagay, at laking gulat nito na alam na pala ng babae na nakasuksok siya kanina sa takip. Inasar nito ang binata sa balat sa puwet sabay sabing dapat ay panagutan siya nito na nagbigay takot sa ating bida, at napaisip kung mag-progress pa kaya ang pangarap na romcom. Sa simula ng bakasyon ay magkasama pumunta si Sekai at Shio sa aklatan para mag-aral, kung saan sinabi ng binata na may sariling lakad sina Akari at Ranako. Nang makarating doon ay agad nag-aral ang dalaga habang tila yata imposible sa romantiko natin na libro ang pag-aralan. Nag-aral na sila magkasama ng ilang araw at nag-akalang kaya na mag-focus, subalit ang pag-upo katabi lang ang dalaga ay nakakaubos ng mental might dahil mabango. Palihim itong nagnanakaw ng tingin at laging mapupunta ang mata sa pancake ng dalaga, kaya sa pagtatapos ng session ay napagod ito ng husto kakalaban sa sarili. Kabaliktaran ito sa dalaga na puno ng energy na pinakita ang mga sinagutan, sabay gumamit ng nag-aalab na mga teknik na puminsala sa binata. Dahil laging walang depensa ang dalaga sa kanya ay napaisip na marahil ay nakikita pa din siya nito bilang isang paslit, at nagtataka sa reaksyon nito kapag nalaman ang love feelings. Sa kabila nito ay pinili mag-focus at tinuro ang mga maling sagot ng dalaga, saka inasar ito na mukhang mauudlot ang planong bakasyon na siyang tinutulan na ng dalaga. Nag-babe mode ito at nagpahiwatig na gusto makasama ang binata na sila lang, subalit clueless ang bida natin para maintindihan ito. Sinabi nitong paulit-ulit din naman nilang gagawin ang mga parehong bagay kahit pa sa pagtanda. Dahil sa maling sagot, tinanong na ito ng dalaga kung mababago ang lahat kapag nagkaroon ito ng kasintahan. Nonchalant sinabi nito na walang magbabago sa kanila dahil ang mga magkaibigan noong bata pa ay magiging magkaibigan kahit sa huli. Dahil dito, nagtanong ang dalaga kung ano ang mararamdaman nito kung yayain mag-date, ngunit sinabing biro lang dahil mga torpe sila sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta na ang grupo sa beach para magsaya subalit tumanggi makisali ang binata. Pagkakataon na sana ito para maglunsad ng romantiko move, yun lang ay kabado ang bida sa isip na matutunaw pag direktang makita sa swimsuit ang mga dalaga. Dahil ayaw sa vibes nito ay kinulit ni Shio at Ranako para makisaya, habang selos na selos si Akari dahil di kayang magpakabait gaya sa dalawa. Samantala, dahil sa tumatalbog na chocolate hills ay di na kinaya ng bida kaya napasigaw na tigilan na ng mga ito. Dito na nag-request si Shio na lagyan ng sunscreen ng binata,
ngunit nilampasan ito ni Runako na siya mismong nagpahid sa likod nito. Habang patuloy ang pagkulit ng dalawa dito ay nagmistulang background character si Akari na hindi makaporma. Sinubukan pakalmayan ng binata ang sarili habang inaalala ang panahon kung saan nagsimulang magkaroon ng feelings sa dalawa. Mula nang nangyari iyon ay sinanay ang sarili ng stillness para iwasan ang tukso, subalit ang sitwasyon ngayon ay tila mas matindi kesa sa kanyang pagsasanay. Dito na lakas loob nag-request si Akari na sumali ito mag-volleyball, subalit dahil sa parang team ang ito ay tuluyan nang nagalit si Akari. Matapos itong sabunin ay disadyang natulak nito ang binata, na sa pagkahulog sa tubig ay nawala ang mental focus sa sobrang ganda ng mga kababata. Mabilis hinayla ito ng mga dalaga, ngunit pag-ahon ay dito na damyugo ang ilong nito dahil sa tuluyang pagtitig sa mga dalaga. Dahil sa pagkabisto, talagang sinubukan ng mga dalaga ang tatag ng mental focus nito sa paulit-ulit na panunokso dito. Habang papauwi ay nahuli sina Akari at Sekai sumakay dahil sa away, habang mahimbing ang tulog ng dalawang walang alam dito. Naging tensyonado ang sandali dahil sa init ng ulo ni Akari kung saan naisip ng binata na marahil wala talaga siyang pag-asa dito. Sunod naglakad ang mga ito papunta sa pinakamalapit na bayan, at hindi maiwasan maging conscious ng dalaga na mag-isa siya kasama ang binata. Gusto sana nitong nagda-moves para di mapag-iwanan ng dalawa subalit ang problema ay wala itong lakas ng loob. Nang bigla, isang pusa ang nagpakita kaya napayakap sa binata, ngunit agad ding bumalik sa ayos at inakusahan si Sekai sa umano pagyakap sa kanya. Pagsapit ng gabi ay nagpatuloy ang mga ito sa away at nagpapaligsahan kung sino ang mas matapang. Sa kabila ng matapang na mukha ay takot na ang dalaga kaya gusto sana humawak sa binata, yun lang at naduwag sa huli. Biglang bumahing si Sekai kaya natamba ito sa takot, ngunit nang alukan nito ng tulong ay tumanggi pa din. Sinubukan nitong tumayo mag-isa ngunit walang lakas, kaya ay nalalayan na ng binata mula sa likuran. Tumutol pa sana ito ngunit romantiko-activated na ang binata, na sinabing mabait naman ito noon ngunit mas tinagalit ng dalaga. Pinaalala nito na ang binata ang nagsimulang maging malamig, subalit sagot naman nito na tensyonado lang siya dahil sa kagustuhang protektahan ito. Maya-maya pa ay nakita ng mga ito ang bayan kaya agad nag-text ang binata upang ipaalam sa mga pamilya na okay lang sila. Matapos ito ay pinaalam ng binata sa dalaga na nag-book ng kwarto ang ina sa pinakamalapit na hotel. Habang patungo doon ay nanatiling tahimik si Akari kaya medyo kabado ang binata, lalo pa nang makita na isang kwarto para sa dalawa ang kinuha ng ina. Kukuha sana ng sariling kwarto ang binata nang biglang yakapin naman ito ni Akari sa likod na sinabing okay lang naman sa kanya. Natawa ang binata at nagbiro na kung gusto nito magpasama dahil takot sa multo, subalit mahinahon lang nagpasalamat ang dalaga. Pinaalala nito kung paano laging inaalagaan noon ni Sekai na nagpalito naman dito lalo. Habang naliligo ay patuloy na bagabag ang isip ng binata sa mga kinikilos ni Akari. Karaniwan itong masungit at marahas sa kanya kaya ang mahinahon nitong kilos ay nakakabigla. Nag-aalala itong may masamang plano ang dalaga na mas tumindi pa matapos makitang naghihintay ito sa labas. Habang kumakain ay sinubukan ng binata na basahin ang isip nito subalit hindi nagtagumpay, kaya kinabahan ito sa isip na toldes siya nito mamaya. Pinipilit nitong nag-focus nang biglang matapan ang sabaw, subalit walang sakit na naramdaman matapos lapitan ng dalagang nag-aalala. Mahinahon nitong sinabi na palamigan ang kamay sa banyo at sinabi pang siya na ang maglilinis sa kalat nito. Nagdudulot ang napaka-sweet at napakahinahon na galawang ito ng pagkalito sa binata, lalo't kailanman ay hindi pa ito nakitang ganito kumilos. Matapos kumain ay naghanda na ang mga itong matulog kung saan hiniwalay ng binata ang kutsan para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa loob-loob nito ay nakikipaglaban sa sarili dahil nasa tabi lang ang pangarap na rom-com story. Ilang sandali pa ay pinatay na ng dalaga ang ilaw, nang magulat ang binata sa pagtabi nito na humiling na wag na itong maging pusong bato. Sinabi pa nito na wag na maging malamig at ibalik ang lahat sa dati at babalik na sana, nang bawian ito ng binata sa pagyakap at nangako na susundin ang hiling nito. Dahil sa romantikong sandali, naalala ni Akari kung gaano sila ka-close noon at biglang sinabi kay Sekai ang mahal kita. Nang matulog na ito ay dito na natarante sa kakaisip ang binata, kung tama ba ang narinig o isang walang kwentang imahinasyon niya lang. Kinabukasan, muling bumabalik sa isip ng binata ang confession ni Akari pero ayaw itong paniwalaan,
dahil sa biglaang pagiging malamig nito pagkatapos ng gabing nagkasama sila sa hotel. Bumalik lang ito sa realidad nang dumating si Ron Ako, na kinulit ito na makipag-bonding subalit tinaggihan nito. Ganun pa man bago makaalis, may binanggit ito tungkol sa pag-unawa sa puso ng babae, na dahil napukaw ang interes ay pinakiusapan itong magkwento pa. Samantala, hindi rin matanggap ni Akari ang mga pinaggagawa kagabi, kaya nag-abang ito sa labas ng bintana dala ang baseball bat para pilitin itong burahin ang alaala. Sumilip ito sa loob at narinig na humihingi ng payo ang binata tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Ganun pa man sinabi nitong tungkol ito sa kaibigan niya umano, pero natakot si Akari na baka mahalata ni Ron Ako na siya ang babae sa kwento. Matapos makinig sa kwento sinabi ni Ron Ako na marahil galit ang babaeng iyon sa kaibigan, kaya nadismaya ang binata dahil putol ang pangarap na happy ending sa kababata. Samantala, hindi rin nagustuhan ni Akari ang sinabi nito dahil malayo sa tunay niyang nararamdaman. Tinanggap ng binata ang paliwanag nito, ngunit nang banggitin na lagi itong masungit pagkaharap ang kaibigan ay biglang nagbago ang isip ni Ron Ako. Ipinaliwanag nito na ibig sabihin ay true and dire ang babae, at may mga babae talagang masungit kapag kaharap ang gusto nila. Payo nito na dapat ligawan na ito ng kaibigan dahil siguradong mapapasagot nito ito agad. Nagulantang ang dalawa sa epic reveal, nang pasundan iyon ni Ron Ako na baka maski ang kaibigan ng binata ay in love na din sa babae. Matapos ang saglit na pag-aalinlangan ay inamin ng binata na totoo yun, nagresulta para kiligin ng husto si Akari at muntik mahulog sa bubungan. Napansin ito ng dalawa kaya tinanong ni Sekai kung anong ginagawa nito doon, na sinagot ng dalaga sa masungit na paraan dahil kilig much kasi. Nang tatakpan na nito ang perlas ng silanganan ay biglang nahulog, ngunit mabilis na kumilos ang binata para sa romantiko moment. Subalit, imbes na magpasalamat ay siniko nito ang binata at nonchalant umalis na tinawag pang talunan ang bida natin. Habang papaalis dito na na-realize ni Ron Ako na ang kwento kanina ay tungkol talaga sa dalawa. Nang subukan ituloy ng binata ang usapan ay galit din itong umalis, sinabing wala palang pag-asa ang kaibigan nito na mas lalong nagpalito dito. Maya-maya, nasa mall si Akari nang marinig ang tungkol sa destined lovers na kapag nag-kiss umano sa ilalim ng fireworks. Sinubukan nito itong baliwalain, pero napahinto nang makita ang produktong lipstick na may 100% umanong success rate sa love life. Ganun pa man, bago pa iyon mailagay ay lumitaw sina Shio at Ron Ako kaya nataranta ito. Sinubukan nitong magpalusot pero alam ni Ron Ako, sinabing gusto masubukan ang legend ng halik kay Sekai, nagresulta para magulat ang dalawa. Habang namimili ng yukata, napatingin si Akari kay Shio at naisip na maaaring may gusto din ito sa binata. May napansin itong magandang hairpins, subalit naunahan ni Shio na bilhin ito. Napansin ang pagkadismaya ni Akari, inalok ni Shio dito ang isa at iminungkahing magpares sila. Pumayag ang dalaga pero sa loob-loob nito ay hindi mapalagay, dahil lagi na lang silang naghahati sa lahat ng bagay. Maya-maya nang maiwan magkasama, inamin ni Shio na planong manood ng fireworks kasama si Sekai nang sila lang, hindi gaya dati na grupo silang lahat. Sinabi nitong naniniwala sa legend ng kiss sa ilalim ng fireworks, at gusto itong gawin kasama ang binata. Medyo affected ang dalaga, pero piniling magkunwari na okay lang iyon at pinush ang kaibigan. Sa kabila nito ay alam ni Shio kaya matapos ang maikling pilitan, ay inamin ni Akari na gusto din si Sekai at nais rin subukan ang legend ng halik dito. Matapos ilabas ang totoong nararamdaman ay gumaan ang pakiramdam ng mga ito, nagkasundong magkompetensya ng patas para makuha ang puso ng ating bida. Kung kaya ng gabi ring iyon, sabay-sabay pumunta ang mga ito sa fireworks festival. Habang nakatitig sa binata ay kabado malala si Shio sa pag-iisip kung paano ito yayayain, dahil nang subukan kanina ay nautal at ligwak lagi ang mga galawan. Sa gitna nito, biglang hinawakan ni Sekai ang kamay nito kaya kinilig ng husto. Matapos mabawi ang composure ay susubukan sana ulit magyaya, ngunit nasira ang moment dahil sa mga komento ng torpe at manhid nating bida. Si Akari naman ang susubok, subalit imbes maging sweet ay nagtsandire na naman ito kaya nagkagalit patuloy. Niyakap ito ni Shio at kapwa natawa sa ligwak na mga galawan, saka nag-usap sa mga maling kilos dahil kailangan na itong masolo pagkat malapit na ang fireworks. Subalit sa huli, pareho ang mga itong duwag at walang gustong mauna.
Biglang sumingit ang binata at nagtanong kung anong ginagawa ng mga ito, saka naging hyper at sinabing enjoyin na lang nila ang Fireworks Festival. Dahil dito ay nagtaka ang mga dalaga sa galawan nito, walang kaalam-alam na kabado na din ang binata dahil sa mga kakaibang kilos nito mula pa nang dumating sila. Dinaan na lang nito ang lahat sa kain kaya napatawa ang dalawa, na agad ring napalitan ng kaba matapos marinig na mag-uumpisa na ang fireworks. Dali-daling hinaya ito ni Shio pero dahil malalim ang mga salita, ay inakala ng binata na nagugutom ito kaya binigyan ng pagkain. Sinubukan din ni Akari pero ligwak kaya umalis ang binata, sa isip na gusto ng mga ito na enjoyin ang show nang wala siya. Dahil dito ay napilitan ang dalawa na hawakan ang kamay nito, parehong nagtanong kung pwede ito makasama na sila lang para manood ng fireworks. Pagkaalis ng mga ito ay napaisip ang binata at naalala ang nakaraan, noong kasama ang dalawa na manood ng fireworks at walang anumang pressure. Sa mga oras na ito ay halatang pinapapili siya ng mga ito ng isa lang, imbes na sabay-sabay silang manood. Iniisip na lang nito na baka prank lang at naglakad, subalit sa huli ay nalito di taranta na nga. Biglang may narinig itong inuusal na Latin at nang tunguhin ang dako ay doon nakita si Akari. Nag-iisip ito sa tamang tirada para di maligwak, at para maipatama ang sure hit sa ilalim ng fireworks ay nag-practice humalik sa maskara. Dahan-dahan lumapit ang binata nang matungtungan ang isang sanga, kaya napaliko ang dalaga sa gulat at nakita na nga ang binata. Napasigaw ito sa hiya at pinagbabato ang binata, na gumamit naman ng observation hockey para makaiwas. Nang kumalma na ito ay tinanong ng binata sa ginagawa pero walang sagot, subalit nang makita ang mask ay nag-sink in na nagpa-practice ito ng halik. Sa kalagitnaan nito, narinig ng binata ang mga martes na nag-uusap sa legend ng halik sa fireworks. Dahil dito, saka palang naintindihan ng romantiko natin kung bakit hinayaya ng dalawa na pumili ng isa para manood ng fireworks. Bago pa makapagtanong ay tinakbuhan na ng isa, kaya wala itong nagawa kundi ang humabol sa pag-asang mabuksan ang romcom sa kababata. Sa kasamaang palad na pagkamalan itong nyakol ng madla at kinuyog, kaya naisip nitong wala talaga siyang karisma sa mga chicks. Sinubukan ipaliwanag ni Akari na hindi ito nyakol kaso walang may pumansin. Kung kaya, sumigaw ito na kaibigan talaga ang binata na pinasundan ng paghingi ng mga ito ng tawad, dahil nadamay pa ang iba dahil lang sa lambingan. Dito na inipon ni Akari ang lakas ng loob at sinabing kailangan nitong mamili sa kanila ni Shio. Nagpahiwatig si Akari na kung siya ang piliin ay formal aamin ng feelings, ngunit bago pa makasagot ang binata ay tinawagan ni Shio, sinasabing hindi na makakapunta at mag-enjoy na lang ito kasama si Akari. Lumalabas na matapos mahiwalay sa dalawa, naghintay na lang ito sa pagsapit ng fireworks subalit nabagot. Para maibsan ang pagkaboryong ay nagserbisyo muna ito sa madla, kasama na ang pagdala sa isang buntis sa ospital. Nang matapos ang lahat ay napagtantong malapit na mag-fireworks, subalit dahil ayaw isuko ang binata ay sinubukan tumakbo. Sa di inaasahan ay natisod ito at nasira ang tsinelas na nagresulta sa tawag sa binata kanina. Ganun pa man, hindi nito sinabi sa binata ang problema upang hindi ito mag-alala gaya ng mga bata pa sila. Hindi nito maiwasan magselos nang maisip na pwedeng mahalikan na ni Akari ang binata alinsunod sa legend, habang siya ay talunan sa isang tabi. Maya-maya, dumating ang asawa ng babaeng tinulungan nito at nagpasalamat. Tinanong nito ang dalaga kung may kadate, at hindi nito maiwasang isipin ang plano nila ni Akari at Sekai. Pilit itong nagkunwari na ayos lang subalit hindi nakayanan, kaya napatakbo itong walang sapin sa paa maamin lang ang feeling sa binata bago matapos ang fireworks. Sa kasamaang palad ay huli na ito kaya naramdaman ang pagod at naiyak, hanggang sa marinig ang boses ng binatang iniibig. Sunod na dumating si Akari at saka pinagalitan ito ng dalawa, dahil sa pagsasarili sa problema imbes na sabihin sa kanila. Humingi ng tawad ang dalaga sa pagsira sa gabi subalit baliwala sa mga ito dahil bumili na ng munting pailaw. Habang nanonood tinanong ni Shio kung paano nahanap ng mga ito, ikinwento ni Akari na pagkatapos ng tawag ay agad nagsimulang maghanap ang binata. Tinulungan niya ito hanggang sa makasalubong ang isang matanda na nakilala ang kaparehong hairpan. Kwinento nito na tinulungan ng dalaga at saka sinabing pumunta ang mga ito sa ospital. Pinuri ng dalawa si Shio sa kabutihang loob sa kapwa kaso malungkot pa din ito na hindi umabot sa fireworks display.
Dahil dito pinanggako ng binata na manunood silang tatlo sa susunod na taon, saka nagsindi ng fireworks ngunit nakakadismaya ang liit ng ilaw nito. Ganun pa man, ngumiti si Shio at nagpasalamat dahil naging espesyal pa din ang gabing ito. Humingi ito ng tawad kay Akari dahil nasayang ang tsansang umamin, pero sinabihan nito na huwag masyadong isipin ang iba at kalimutan ang sarili. Mula dito, buong tapang sinabi ni Akari na lalaban ng patas para kay Sekai at pumayag naman si Shio. Kasunod nito, habang nagpapahinga ay nakita ng mga ito na mahimbing na natutulog ang binata. Sinamantala ng mga ito ang pagkakataon, at kapwa hinalikan ito sa magkabilang pisngi kasabay ng kilig. Dito na nagising ang binata at alam na may ginawang kalokohan ang mga ito, nagresulta para sa isang sweet na habulan. Makalipas ang ilang araw, may date si Sekai kay Runako subalit nananatili ang isip nito kina Shio at Akari. Inaasahan nitong magkakaroon ng development ang love life sa fireworks festival, subalit ang kakaibang kilos ng mga ito ay nagdudulot lang ng pagkadismaya. Sa pagdating ni Runako ay kinumusta nito ang binata sa festival, na sinabi namang mukha yatang wala siyang pag-asa magkajowa. Siniguro ng dalaga na habang buhay may pag-asa, sinabing ang araw-araw na kasama ito ay para na ring isang rom-com. Walang epekto iyon sa binata dahil depressed na, nang biglang lumitaw ang isa na namang babae na may pangalang Haro. Umakto ito na parang kilala ang binata sa kaumalis, nagresulta para malito ang binata. Kinabukasan, nakasalubong ulit ito ni Sekai at kinukulit ito sa harem sabay nilunod, dahilan para umeksena sina Shio at Akari. Ganun pa man, niyakap lang ito ng dalaga na sa pag-alis ay nagdulot ng pagtataka sa lahat sa kanyang katauhan. Maya-maya, may mga simpang nagalit sa harem ng binata dahil parang apoy na kumalat ang chismis dulot ng mga martes. Nang marinig ito ni Akari ay umapaw ang haki nito, nagbanta na lagot ang mga ito kung di pa titigilan ang chismisan. Kasunod nito, nagtipon-tipon ang tatlo at pinag-usapan ang tungkol sa chismis kung saan sinabi ni Shio na si Haro ang may pekana. Nagdesisyon ang binata na harapin ito, at matapos pumunta sa classroom nito ay nalamang nasa club room. Agad itong pinuntahan ng binata subalit pagbukas ng pinto ay halos humiwalay ang mata, dahil siya ang unang nakakita sa One Piece. Maya-maya, saka pumasok ang binata ng matisod naman ito at umimbabaw sa dalaga. Humingi ito ng tawad pero tinawanan lang nito, sinabing huwag nang umarte na parang hindi magkakilala. Dahil sa nahihiya umatras ang binata ay napansin na hindi siya nito kilala, kaya nilok ito at lumapit ng bahagya. Samantala, nag-aalala sina Shio at Akari na baka may mariz na naman ang kanilang binata, kaya nagdesisyon ang mga itong pumasok. Sa inaasahan, inabutan ng mga ito si Sekai sa matamis na posisyon kaya pinagalitan ito dahil iba ang inaasikaso. Let me explain ito at sinabing actually ay kababata nila si Haro. Subalit nagulat ang dalawa dahil ang Haro na kilala nila noon ay isang lalaki. Dahil dito, naunawaan na ni Haro kung bakit snob ang natanggap ng batiin ang dalawa noon sa umpisa ng high school. Ngayong babae na ang kababata noon ay gusto umiwas ng binata, subalit natuwa naman ito at tinodo ang paglambing sa ating romantiko. Dahil dito, agad kumilos ang dalawa at naglagay bakod kasi ayaw maagawan. Tinanong ng tatlo si Haro tungkol sa harem issue at siniguro nitong aayusin iyon. Napatanong ito kung para sa dalawa ang puso ng binata na agad tinanggi ng mga ito, ngunit hindi naniniwala si Haro dahil sobrang close ng tatlo kahit saan patingnan. Nasambit nitong buti naman at wala kayong relasyon kung kaya nalito ang binata sa pahiwatig nito. Sunod inaya ni Haro ang binata sa dating tagpuan at sinabing wag isasama ang dalawa. Habang naghihintay sa court, umaasa si Sekai na baka ito na ang simula ng pangarap na rom-com, ngunit nang dumating si Haro at nang gulat ay nawala ang pag-asa. Nang magtanong ito kung gusto nang mag-umpisa ay umasa ulit ang simp, ngunit mali siya dahil naghamon ito ng one-on-one sa basketball. Tinanggap ng binata ang hamon pero sa opening frame pa lang ay dominanti ang dalaga, dahil na rin sa paggamit nito ng pamatay na galawan. Try na stock ni Haro ang binata at sa inis naman nitong makabawi ay humingi ng isa pang round. Habang nasa opensa napatanong ang binata kung ba't bigla itong naglaho, humingi ng paumanhin ang dalaga at sinabing na busy lang sa buhay. Sinamantala ni Haro ang kawalan ng focus nito at saka muling naka-score, kaya medyo pikan na ang binata. Sa ikalawang beses,
Inisip nito na lalaki ang kalaban niya gaya dati at nag-max out sa depensa. Sa kasamaang palad, mas better ang offense ni Haro kaya ito ang nanalo. Matapos ang laro ay nagtalo ang mga ito sa parusa sa talunan, kung saan nagdemand si Haro na sagutin nito ang mga itatanong. Nilinaw nito na alam ang mga ganap sa pagitan ng tatlo noong fireworks festival, saka nagtanong kung sino ang pipiliin ng binata sa dalawa. Dumpensa ang binata at umiwas sa tanong, subalit hindi tumigil ang dalaga at kinulit ito kung may feelings nga kaya sa dalawa. Tumanggi ulit ito kaya pinaalala ng dalaga na mapagkakatiwalaan siya, ngunit ayaw paloko ng binata. Dahil dito, hinamon ulit ito ni Haro kung saan pag nanalo ay sasabihin nito ang totoo. Payag ang binata subalit imbes na basketball ay pinili nito ang isang laro ng bata pa sila. Bihasa dito si Sekai, ngunit sa di inaasahan ay gumaling na ang dalaga kaya sa huli ay ito ang panalo. Inamin nito na may feelings sa dalawa subalit hindi alam kung may feelings din ang mga ito sa kanya. Dahil dito, sinabi ng dalaga na siya na ang bahala at saka sumibat agad para sa misyon. Kinalaunan, hinarap ni Haro ang dalawa at diretsahang tinanong kung may gusto ang mga ito kay Sekai. Nang makitang malapit ng mabunyag ang sekreto, hinaila palabas ni Sekai ang kababata at pinagsabihang huwag na ulit itong makialam sa love life. Pagkabalik, naghinala si Shio sa galawan ng mga ito kaya agad nagpalusot ang binata at Nenyas kay Haro. Nagsimula itong magkwento tungkol sa nakaraan ng biglang binanggit na nahalikan na si Sekai noon. Agad na pinigilan ito ni Sekai pero huli na ang lahat. Nang makitang nagseselos ang dalawa ay pilit ipinaliwanag nitong sa kabataan pa iyon, subalit lalo lang lumalala ang kwento tuwing nagsasalita si Haro. Sa kabutihang palad ay dumating si Ranako na siyang nag-alis sa tensyon. Niyakap ito ni Haro subalit tumakbo ito palayo, dahil na trauma matapos paglaruan ni Haro gamit ang mga pulaka noon. Humingi ng paumanhin si Haro subalit inayawan nito kaya nagresulta para maghabulan. Nang bigla natisod si Haro at disadyang nahalikan ang binata, na kinagulat ng mga dalaga lalo na ang binata. Maya-maya nagmuni-muni ito, at nalungkot na hindi man lang nagpakita ng selos ang ibang dalaga matapos ang nangyari. Lingid sa kaalaman nito, matinding pagseselos ang nararamdaman ng tatlo dahil sa bagong kalaban para sa kanyang puso. Kinabukasan, nag-jogging si Shio para kumalma subalit nadapa ito. Dito na biglang lumitaw si Haro para tumulong, saka inalok ng dalaga tumakbo sabay ng tanong kung may gusto ito kay Sekai. Agad itinanggi ni Haro at binaliktad ang sitwasyon, sinabing baka ito ang may gusto sa binata. Ayaw maniwala ng dalaga dito, at ayaw din umamin sa tunay na nararamdaman. Mula dito ay nauwi sa pagtatalo kung sino ang nauna sa kung anong bagay kay Sekai, at naging karera na ang dapat ay jogging lang sana. Kinalaunan ay bumagasak ang mga ito sa pagod pero wala pa ring umamin ng feelings sa binata. Umuwi si Shio na bakas ang pagod at muntik ng matambak, ngunit biglang sumulpat si Sekai at sinalo ito. Sa di inaasahan nagpakawala ng sure hit ang dalaga sa katumakbo, iniwan ang binata na napaisip kung kailan ito nag-deploy ng domain expansion. Dahil dito, buong araw na lutang ang ating bida dahil sa tindi ng pinsalang tinamo kanina. Makalipas ang ilang araw, kinakabahan itong pumasok dahil naging tahimik si Shio matapos ang minatamis incident arc. Habang parang si Raulo ay biglang tinapik ito ng dalaga, na umakto naman na parang walang nangyari. Natawag nito ang atensyon ng mga simp at pinaginitin ang binatang torpe pero swerte. Ngunit, sa buong maghapon ay iniiwasan ito ni Shio kaya lalo lang itong nabaliw dahil di malaman ang iniisip ng dalaga. Pagkatapos ng klase, nadatnan ito ni Ranako at Haro at akmang kukulitin sana, pero nakitang nagbabasa ito ng artikulo tungkol sa paghalik. Nagulat ang binata habang humingi ng paliwanag ang dalawa, subalit pilit itong nagpalusot na wala iyon. Sambit ni Ranako na baka nag-research ito dahil sa pagkiss ni Haro, at matapos ang ilang pilitan ay bumigay ang binata at sinabing si Shio iyon. Dahil sa pagkadulas, nagpalusot itong tinulungan umano ang isang kaibigan na hinalikan ng kababata. Ayon kay Haro na humahalik lang ang isang babae sa lalaking gusto nito, at nagpayo na dapat ikabidan ng kaibigan ang babae at ikiss din ito. Nag-object si Ranako na sinabing maaaring makulong ang isa dahil doon, nagresulta sa matinding debate hanggang pigilan ng binata. Tinanong ni Ranako si Sekai kung may feelings kay Shio, agad tumanggi kaya sinermonan ng dalawa sa katorpehan.
Ganun pa man alam nito na may something siya sa mga kababata, subalit dahil sa pressure ay sumigaw ng hindi ko pa alam. Dahil dito, pinagsabihan ito ni Haro sa kaduwagan at saka umalis kasama si Ranako. Kinabukasan, nanatiling wala sa sarili ang binata at nang maghanap na ng representative para sa sports festival ay nag-volunteer si Shio. Sinamantala ito ng binata at sumama, para makausap ang dalaga tungkol sa halik incident arc. Habang nag-aayos ng gamit, sinubukan nitong tatagan ang loob subalit sa huli ay hindi nakapagsalita. Samantala, ganun din ang nararamdaman ng dalaga at hindi alam kung saan mag-uumpisa. Matapos ang halik incident ay may inis ito dahil ni hindi man lang natibag ang depensa ng binata. Sa bawat araw ay umaasa ito na may delayed effect ang sure hit, subalit sa malamig na titig ng torpe ay patay ang pag-asa. Sa huli, lakas loob dinamit ng mga ito ang sako para sa isang cringe kiss, naghihintay kung sino ang unang magtatanong. Matapos ang cute na eksena ay sumuko ang binata at sinabing magtrabaho na sila. Susubukan pa sana ulit ng dalaga ngunit sa titig na ito ay napaatras na lang. Sa gitna ng katahimikan na alala ni Sekai ang payo ni Ranako na maging matapang, kaya sa huli ay tinanong si Shio kung gusto nitong pag-usapan. Sa kasamaang palad, wala sa mga ito ang may lakas ng loob para mabanggit ang salitang halik. Nang bigla napansin ng binata na malapit nang bumagsak ang isang kahon, kaya gumamit ito ng Hiraishan at niligtas ang dalaga. Ngunit, dahil sa bilis ng pangyayari ay muntik na naman maghalikan ang mga ito. Matapos ito, hindi na pinag-usapan pa ng mga ito ang nangyari at tahimik na bumalik ang lahat sa dati. Makalipas ang ilang araw, iniisip ng binata kung bakit tila naging formal sila ng dalaga matapos ang halik incident. Sunod sumulpat si Haro dala ang bisikleta at walang ano-anong dinakat nito ang binata palayo. Sa kabilang panig, kinukulit ni Akari si Shio na aminin na kung ano talaga ang nangyari sa mga ito. Sinubukan tumakas ni Shio subalit nahuli ito at saka nakita ni Akari na problemado ito. Sa isip na dahil iyon sa kiss scene ni Haro at Sekai ay pinakalma ang dalaga, kaya nag-akala itong naroon siya nang maganap ang halik incident. Inamin ni Akari na naapektuhan din sa kiss scene ni Haro at Sekai, saka niyakap si Shio at sinabing malamang ay na-reject ito nang kamprantahin ang binata. Ayon dito na dapat ay naging mahinahon ang approach ng binata, ngunit ang naisip ni Shio ay maging mahinahon kapag humahalik. Nagtataka ito kung bakit mabait si Akari lalo't gusto din ang binata, ngunit paliwanag ni Akari na kailangan magdamayan dahil magkaibigan. Nagyakap ang mga ito subalit magkaiba ang pagkaintindi sa naging usapan. Samantala, dinala ni Haro si Sekai sa batting cage para maglabas ng emosyon, kung saan mas nainis ito dahil di makatama sa bola kahit isang beses. Imbes maging soft ay trash talk ang ginawa ni Haro at siguro umano ay sad boy ito dahil ni-reject ni Shio. Agad itong itinanggi ng binata at pilit nagpapaliwanag subalit ayaw maniwala ni Haro. Sinabi nitong dahil sa pagiging supot ng binata ay rejection ang aabutin sa lahat ng kababata. Dahil sa inis todo palo ang binata subalit sa hangin tumatama ang mga hampas nito. Nagresulta ito para muling man-trash talk si Haro at dahil sa matinding pressure ay nadapa ang binata. Ayon kay Haro na kung magpapadala ito sa emosyon at mananatiling duwag, ay baka tuluyang magkalayo silang lahat sa mga susunod na araw. Dito na natauhan ang binata dahil ayaw mawala ang mga taong mahalaga sa kanya. Hindi nito iyon hahayaan mangyari sunod biglang naka-home run na ikinatuwa naman ni Haro. Balik sa girl powers, inamin ni Shio na di na alam kung paano kakausapin ang binata at maaaring tuluyan ng malayo sa isa't isa. Pinalakas ni Akari ang loob nito, pinaalala na lagi namang nagkakabati sa away noon, kaya di basta masisira ang pagkakaibigan nila. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Shio na kausapin ang binata, at nabanggit ang tungkol sa halik bago tumakbo palayo. Dito na napagtanto ni Akari na magkaiba pala ang pinag-uusapan nila kanina, at malas nito dahil ni walang chance na magtanong man lang. Balik sa binata, nagpasalamat ito kay Haro at sinabing handa nang kausapin si Shio. Binigyan nito ito ng laruan mula sa gashapon machine, na ikinagulat ni Haro dahil naalala pa nito ang hilig niya noong bata pa sila. Sinabi ni Sekai na syempre dahil isa ito sa pinakamamahal na kababata, dahilan para kiligin ito ng husto. Sunod tumawag si Shio at inaya itong makipagkita pero biglang naputol ang linya. Kinabahan ang binata kaya agad naghanda,
At bago ito makaalis ay binigay ni Haro ang helmet na sinabing gamitin nito ang bisikleta para mabilis. Hinanap ito ng binata sa school pero wala, at maging sa pag-iikot at pagpunta sa bahay nito ay wala din doon. Nang akmang susuko na ay dito na biglang sumilip si Shio sa bintana ng kwarto nito. Ikinwento nito na nahulog ang phone habang tumatakbo sa hagdan kanina, habang nahimasmasan ang binata. Sunod lumabas si Shio sa bintana para lumapit, at bago pa ito mapigilan ng binata ay tuluyan ng nahulog. Sa di inaasahan, muling nagminatamis ang mga ito kaya lintik sa swerte ang torpe. Ganun pa man, biglang friend and zone ito ng dalaga at manatili na lang daw na best friends. Nagpakatatag ang bida natin, pumayag na ibalik ang lahat sa dati at alisin ang nabuong tensyon. Bago matulog, dito na napinsala ang binata at naalala ang sinabi ni Haro tungkol sa tuluyang pagkalayo sa isa't isa. Kinabukasan, muling bumalik ang tamis ng ngiti ni Shio subalit kabaliktaran kay Akari, dahil nagtatampo na siya na lang ang hindi pa nakis ng binata. Sa pagsisimula ng takbuhan ay umaapaw ang lakas ni Shio, na sinamantala naman ng mga simp na pagtalbog lang ng mundo ang habol. Kasunod nito, nilapitan nito si Sekai para gumamit ulit ng secret art, subalit laking gulat dahil kumikinang ito na parang ewan. Dahil mukhang kadiri ay pinatawag nito ang iba pa para mag-meeting, kung saan agree ang lahat na mukha itong ewan. Dagdag pa ni Ron ako na parang nawala ang pasanin nito, sa kanilapitan ng binata para humingi ng group picture. Hindi nakatiis si Akari at nilahad na para itong tangek, subalit sinagot ito ng binata na sobrang cute nito kahit naiinis. Nilapitan nito ang dalaga sa delikadong distansya ngunit napatalikod dahil sa sobrang kilig. Samantala, pinagsasampal ito ni Haro ngunit mukha lang nito ang nabago dahil nanatili pa rin ang tangek mode. Sa kabila nito, sinabi ni Ron ako na gusto ang bagong Sekai at niyakap ito, kung saan sumunod na din sina Shio at Haro para di maiwanan. Itong isa ay pa-babe pa sa una pero lalapit din pala, at kahit sa kabila ng tangek mode ay napaisip kung umpisa na kaya ito ng kanilang harem romcom. Dito na sinira ng binata ang sweet moment, sinabing tapos na ang lamang time kaya nadismaya ang lahat. Dinagdagan nito iyon ng pinsala matapos sabihing silang lahat ay mahalagang mga kaibigan, at hindi pwedeng mauwi sa romcom ang ganitong uri ng relasyon. Kinalaunan, nagpasalamat si Sekai kay Akari dahil naging partner ito sa three-legged race. Gaya dati ay sinagot nito ito ng masungit, at naiinis sa tangek na aurahan ng binata. Nangako ito na gagawin ang lahat bilang pasasalamat, at saglit na naisip ni Akari na humingi sana ng matamis na halik. Bago magsimula ang takbuhan, hinawakan ni Sekai ang balikat nito at ipinahawak ito sa bewang, dahilan para kiligin ng husto ang dalaga. Sa simula ay nasa ritmo ang takbo ng mga ito kaya nanguna, subalit sa huli ay napag-iwanan dahil nasobrahan sa chill. Sinabi ng binata na ang mahalaga ay mag-enjoy, subalit matapos maalala ni Akari kung gaano ito ka-competitive, ay tinanggihan ang tangek na version na ito ng binata. Biglang napagamit ito ng one for all at hinayla ang binata, subalit imbes na sumabay ay nagpatuloy ito sa pagiging chill. Ikinainis ito ni Akari kaya sinigawan na sabayan siya, at pinaalala kung gaano ito ka-competitive at kahambog sa mga bagay-bagay. Ganun pa man, sambit nito na sa kabila noon ay gusto pa rin kita. Binuhos na nito ang lahat para bilasan pa, ngunit biglang natisod at nagresulta sa isang pang sweet moment. Subalit, gumamit ito ng hollow wicker basket para maiwasan ang sure hit mula sa tangek na Sekai. Pinagpatuloy ng mga ito ang takbuhan kahit pa sa kabila ng last place ang mga ito. Matapos ito, kinumusta ng tatlo si Akari lalo't mukhang nakis ito subalit sinabing ayos lang siya. Saka dumating ang tangek na Sekai na nagyaya kumain, pero isa-isa umalis ang mga dalaga kaya pumunta na lang ito sa CR. Sa wakas ay bumalik ito sa true form at nakahinga ng maluwag na na-serve ang umaga. Ganun pa man, nawala ang ngiti nito nang biglang lumitaw ang tangek na sarili, at inakusahan ito sa pagkakaroon ng pagnanasa sa mga kababata. Tinanggi nito ito subalit pinakita ng alter ego ang mga pantasyang romcom nito sa lahat ng kababata. Sinermonan ito ng alter ego na tigilan ang ganoong kaisipan, dahil maaaring magresulta sa tuluyang pagkasira ng pagkakaibigan nila. Bago pa makasagot, biglang niyakap ito ni Ron ako mula sa likod na nagdulot ng matinding kaba. Napansin ng dalaga na bumalik na sa dati ang sarili nito kaya inaya itong kumain.
Habang sinusubuan ni Ron ako ay muling nakalikot ang isip nito, kaya pinaalala ng alter ego na middle school student pa lang ang dalaga. Samantala, dahil sa likas na pagiging marubdob ay ipinatong ni Ron ako ang ulo sa binata, upang matingnan kung may lagnat ito. Sinubukan labanan ng binata ang tukso, subalit sa huli ay natalo ito at di sadyang nasabi na marumi ang mga naiisip. Ganun pa man, nagulat ito matapos sabihin ng dalaga na natutuwa na may ganoong uri ito ng interes sa kanya. Ang sunod na event ay obstacle race at kasali si Sekai, kung saan napansin ng lahat na bumalik na ito sa normal. Sa pagsisimula ay maagang nakuha ng binata ang kalamangan, habang iniisip ang sitwasyon sa mga kababata. Matapos ang ilang sandali ay pumunta na ito sa kahon, at nagulat nang mabunot ang dalhin ang babaeng gustong gusto mo. Lumalabas na ang organizer ang may pakana para gawing makulay ang takbuhan. Balak nito na pumili ng kung sino lang subalit sa huli ay pinili si Ron ako, dahilan para malungkot ang iba dahil talo sila ng mid-schooler. Nagkaroon ng flashback kung saan matapos umamin ang binata kanina sa maruming iniisip, ay niyakap ito ni Ron ako at sinabing ang magkakaibigan ay mananatiling magkaibigan hanggang sa huli. Kasunod nito, nagulat ang lahat matapos isa-isang kunin ng binata ang kamay ng mga dalaga. Alam ng binata na mahalaga ang mga ito sa kanya, sa kabila ng di pa sigurado kung ano ang nararamdaman. Pagdating sa finish line ay tinanong ni Ref kung mahal ba talaga nito ang apat, sumagot na mahalaga ang mga ito kahit di pa sigurado kung mahal sila romantically. Tinanggap ito ni Ref kaya sa huli ay dineklarang panalo ang mga ito. Nagpasalamat si Sekai sa mga ito, subalit dahil napagtanto na ginawa lang ito ng binata para sa laro ay nagdemand ng acceptable reason. Samantala, naloka si Haro matapos maisip na tinulungan ang kalaban na nagpatalo sa kanyang team. Sa wakas, nawala na ang alter ego ng binata pagkat naayos na nito ang nararamdaman pati ang maruming mga iniisip. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat at makikitang isa na namang binata ang sinuwerte sa chicks. Habang papuntang paaralan ay pinuluputan ito ng dalawa samantala na natili si Akari sa pagiging masungit. Sunod na kasalubong ng mga ito si Haro na nagkunwari na nagkataon lang, dahil nang tanungin tungkol sa bike ay nagsinungaling na flat umano. Agad pinalitan nito ang usapan at pinonto ang pagiging sweet sa binata, tinanggihan ni Shio at Akari habang inamin ni Ran ako, tinukso nito ang binata na ine-enjoy ang atensyon, subalit giit nito na walang anumang masamang intensyon o mali siya. Nang marinig ito biglang naisip ng apat na baka bumalik ang tangek na Sekai, kaya sabay-sabay ang mga itong tumakbo palayo. Kaya, sa huli ay pinatunayan ng mga ito na you can't be in a rom-com with your childhood friends. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli mga romantiko at romansa.